Sa gabing bumuhos ang walang awang bagyo, tinapon ako palabas ng sarili kong tahanan. Habang humihilab ang aking tiyan sa sakit ng panganganak, humahalakhak ang aking asawa at ang kanyang kabit sa init ng marangyang sala. Basura ka lang, Emilia. Wala kang kwenta. Doon sa putikan namatay ang marupok na asawa at isinilang ang isang palabang ina. Handa na ba silang tikman ang mapait na resbak ng tadhana? Pirmahan mo na ang annulment na yan, Mommy. I don't want to see her face in this house anymore. Nakakasawa na ang pagmumukha niya, lalong-lalo na ngayong para na siyang balyena sa laki ng tiyan niya. Ang boses ni Miguel ay malamig pa sa hanging dala ng hanging habagat na humahampas sa labas ng mansyon. Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila mga talim na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa loob ng silid na inilaan para sa mga sanggol, dahan-dahang hinahaplos ni Emilia ang isang maliit na sapatos ng bata, kulay dilaw at gawa sa pinakamalambot na sinulid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal habang pinagmamasdan ang bawat tahi nito, isang munting simbolo ng kanyang pananabik na mayakap ang kambal na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang narinig na tinig mula sa kabilang silid ay nagpatigil sa tibok ng kanyang mundo. Ang maliit na sapatos ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at bumagsak sa malamig na sahig nang walang anumang ingay, tila sumasabay sa pagkadurog ng kanyang pag-asa. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkagulantang ay bumukas ang pinto nang may malakas na puwersa na tumama sa dingding. Pumasok si Doña Carmen, ang kanyang biyenan, na may dalang mga papel at isang makapal na sobre. Ang mukha ng matanda ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa namamagang mga paa ni Emilia. Inihagis ng matanda ang mga papel sa ibabaw ng kuna na kailan lang ay buong tiyagang nilinis ni Emilia. Ano pang hinihintay mo, Emilia? Pirmahan mo na yan para makaalis ka na sa pamamahay na ito. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin palabas. You were just a mistake, a low-life woman na akala ay makakaakyat sa lipunan dahil lang sa nabuntis mo ang anak ko. Well, news? Flash, Clarissa is back at siya ang nararapat sa posisyong hawak mo. Ang bawat pangungusap ni Doña Carmen ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa sistema ni Emilia. Sinubukan niyang tumayo, ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang likuran upang suportahan ang bigat ng kanyang tiyan, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa papel na bumigay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, at ang kanyang lalamunan ay nanikip sa pigil na paghikbi. Sa pintuan ay lumitaw si Miguel kasama ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla at may mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Iyon si Clarissa. Ang bango ng pabango nito ay tila sumasakal sa hangin na kailangang-kailangan ni Emilia. Miguel, please, ang mga anak natin, ang tanging naibulalas ni Emilia sa gitna ng panginginig. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na agad nilamon ng malakas na dagundong ng kulog sa labas ng mansyon. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ngunit ang tanging tugon ni Miguel ay ang pag-iwas ng tingin at ang pag-abot ng kamay sa baywang ni Clarissa. Hindi ko kailangan ng anak mula sa isang katulad mo, Emilia. I'll give Clarissa the heirs that this family deserves. Guard, ilabas na ang mga gamit niyan. Walang awa siyang hinawakan sa braso ng dalawang malalaking lalaki. Sa kabila ng kanyang kalagayan, kinaladkad siya ng mga ito patungo sa malawak na hagdanan ng mansyon. Ang bawat hakbang ay tila isang impyerno para kay Emilia. Ang kanyang tiyan ay nagsimulang humilab, isang matalas at nakapipilipit na sakit na nagmula sa kanyang puson hanggang sa kanyang likuran. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa mga rehas ng hagdan, ngunit ang kanyang lakas ay unti-unti nang nauubos. Nang marating nila ang malaking pinto ng mansyon, ang malakas na buhos ng ulan ay bumungad sa kanya. Itinulak siya ng mga gwardiya palabas, dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa maputik na semento ng driveway.
Ang lamig ng tubig ulan ay agad na tumagos sa kanyang manipis na duster, ngunit mas malamig ang titig ni Miguel na nakatayo sa ilalim ng silungan ng pintuan. Inihagis ni Doña Carmen ang isang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang lumang damit na agad na nabasa at nadumihan ng putik. Dahan-dahang sumara ang malaking pintong bakal ng mansyon, isang tunog na naghudyat ng formal na pagtatapos ng kanyang buhay bilang asawa ni Miguel Montenegro. Naiwan si Emilia sa gitna ng dilim sa ilalim ng hagupit ng bagyo habang ang putik ay humahalo sa mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Ang sakit sa kanyang tiyan ay naging mas regular at mas matindi. Napakapit siya sa kanyang sinapupunan nararamdaman ang paggalaw ng kanyang mga anak na tila natatakot din sa lupit ng mundong bumungad sa kanila. Sa gitna ng pag-iisa at sa ilalim ng nagngangalit na langit isang katanungan ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa at isang panalangin na sumasabay sa bawat pintig ng kanyang nasugatang puso. Ito na ba ang katapusan ng lahat para sa kanya at sa kanyang mga anak? O ito ang simula ng isang paglalakbay na hihigit pa sa sakit na kasalukuyang bumabalot sa kanyang buong pagkatao? Hanggang saan nga ba kayang magtiis ng isang ina para sa mga anak na tanging siya na lamang ang inaasahan sa gitna ng kawalan? Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ni Emilia ay tila mga maliliit na karayom na nagnanais na pasukuin ang kanyang nanghihinang katawan. Sa gitna ng putikang kalsada, habang ang dilim ay tila lalamon sa kanyang buong pagkatao, ang taming nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang marahas na paggalaw ng kambal sa loob ng kanyang sinapupunan. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang mula sa paghilab ng kanyang tiyan, kundi isang matinding hapdi na nagmumula sa kanyang puso na pinira-piraso ng taong pinakainaasahan niyang magtatanggol sa kanya. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang malamlam na liwanag mula sa isang lumang flashlight ang tumama sa kanyang direksyon. Diyos ko, may tao rito. Aling Rosa, tulong. May buntis na nakahandusay sa kalsada. Ang tinig na iyon ay mula kay Mang Cardo, isang basurero, nakapapark lang ng kanyang kariton upang sumilong. Agad na nagkagulo ang maliliit na barong-barong sa gilid ng Riles. Sa kabila ng matinding bagyo, lumabas ang mga taong ang tanging kayamanan ay ang kanilang malasakit sa kapwa. Si Aling Rosa, ang kinikilalang hilot sa Barangay Pag-asa, ay mabilis na lumapit habang bitbit ang isang lumang kumot. Ang mga kamay na magaspang dahil sa hirap ng buhay ay naging pinakamalambot na duyan para sa naghihingalong pag-asa ni Emilia. Dinala nila si Emilia sa loob ng isang maliit na dampa na yari sa pinagsama-samang plywood at yero. Kahit tumutulo ang tubig mula sa bubungan, ang init ng pagkakaisa ng mga taong naroon ay tila mas malakas pa kaysa sa anumang heater sa mansyon ng mga Montenegro. Inilatag nila si Emilia sa isang manipis na banig. Ang bawat paghinga niya ay punong-puno ng paghihirap, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ni Aling Rosa habang ang isang matinding paghilab ay muling sumapit. Huminga ka ng malalim, ineng. Huwag kang susuko. Para sa mga anak mo, kailangan mong lumaban. Ang boses ni Aling Rosa ay matatag, nagbibigay ng anchor sa lumulutang na diwa ni Emilia. Isang kapitbahay ang nagmadaling nagdala ng mainit na tubig habang ang iba naman ay nagtulong-tulong na harangan ng mga sako ang mga butas sa dingding upang hindi pumasok ang malamig na hangin. Sa pagkakataong yun, ang mga estrangherong ito na halos wala ring makain ay siyang naging pamilya ni Emilia. Sa bawat pag-ire, naaalala ni Emilia ang halakhak ni na Miguel at Clarissa. Ang bawat sakit ay ginawa niyang sandata. Sa huling puwersa na natitira sa kanyang katawan, isang malakas na sigaw ng paglaya ang kumawala sa kanyang mga labi, kasabay ng pagsilang ng unang sanggol, at hindi nagtagal ay ang ikalawa. Ang paligid na kanina ay puno ng kaba ay napalitan ng isang himig na pinakahihintay ng lahat. Ang tunog ng pag-iyak ng mga bagong silang na sanggol ay tila isang banal na musika na tumalo sa ingay ng bagyo sa labas.
Napaiyak si Emilia habang nakatingin sa dalawang maliliit na nilalang na binalot ni Aling Rosa sa mga lumang damit. Isang lalaki at isang babae. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng kaligayahan, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatahimik sa lahat. Ang gintong kwintas na suot ni Emilia, ang tanging alaala ng kanyang kasal kay Miguel, ay biglang napatid at ang bawat butil nito ay nagkalat sa sahig, tila isang babala ng tuluyang pagputol ng ugnayan sa nakaraan. Nabalot ng takot ang mukha ni Aling Rosa nang mapansin niya ang katahimikan ng isa sa mga sanggol. Si Andres, ang batang lalaki, ay unti-unting nagbabago ang kulay ng balat patungo sa pagkaasul. Ang kanyang munting dibdib ay hindi na gumagalaw upang huminga. Ang mga mata ni Emilia ay nanlaki sa sindak. Pilit niyang iniabot ang kanyang nanginginig na kamay sa anak. Andres, anak, gising. Aling Rosa, bakit hindi siya humihinga? Tulungan niyo ang anak ko. Ang kanyang tinig ay basag, puno ng pakiusap na tila dudurog sa puso ng sinumang makakarinig. Ang katahimikan sa loob ng dampa ay naging kasing bigat ng isang libingan, habang ang ulan sa labas ay tila tumitangis din para sa isang inang kakarating pa lang sa rurok ng ligaya ay muling ibinabagsak sa kailaliman ng dusa. Mapapanatili pa ba ni Emilia ang kanyang katinoan kung ang isa sa mga dahilan ng kanyang paglaban ay tila binabawi na sa kanya ng tadhana? Ang amoy ng gamot at ang maputlang liwanag ng mga bumbilya sa koridor ng pampublikong ospital ay tila nagpapabigat sa bawat hininga ni Emilia. Sa loob ng kanyang palad, mahigpit niyang tinititigan ang gintong singsing na may maliliit na diamante, ang huling piraso ng kanyang nakaraan, na dati ay itinuturing niyang simbolo ng wagas na pag-ibig, ngunit ngayon ay tila isang malamig na paalala na lamang ng kanyang pagkakamali. Ang bawat sandali na lumilipas ay tila isang lulan ng mabigat na kaba, habang nakatanaw siya sa maliit na salamin ng silid kung saan nakalagay ang kaniyang anak na si Andres. Ang kulay ng balat ng sanggol ay bumalik na sa normal na rosas, salamat sa mabilis na atensyong medikal, ngunit ang kaniyang pananatili roon ay nangangailangan ng halagang hindi kayang abutin ng kahit anong dami ng luha ni Emilia. Kailangan mong bayaran ang deposit, Mrs., para maipagpatuloy natin ang gamutan sa bata. We're doing our best, pero kailangan nating sundin ang protocol. Ang boses ng nurse ay hindi naman malupit, ngunit ang bawat salita nito ay tila isang malaking pader na humaharang sa kaligtasan ng kaniyang anak. Sa harap ng pangangailangang ito, wala nang halaga ang anumang pride o damdamin. Lumabas si Emilia mula sa ospital nang may determinasyon sa kanyang mga mata na hindi pa niya naramdaman kailanman. Tinungo niya ang pinakamalapit na sanglaan. Ang tunog ng kaniyang marahang hakbang sa semento ay tila isang marcha ng paglaya mula sa anino ni Miguel. Nang ilapag niya ang singsing sa ibabaw ng counter, hindi siya umiyak. Sa halip naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan habang pinagmamasdan ang huling alaala ng Montenegro na naglalaho sa kanyang buhay. Binayaran niya ang ospital at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng tunay na kontrol sa kanyang tadhana. Lumipas ang mga buwan na naging taon, ang bawat patak ng pawis ni Emilia sa harap ng malaking kawa ay tila naging puhunan para sa kinabukasan ng kaniyang kambal. Sa kanto ng isang malaking construction site, itinayo niya ang kaniyang munting kariton ng pagkain, ang halimuyak ng kaniyang kare-kare na may sarsa na kasing kulay ng ginto at lasa na nagpapaalala sa luto ng kaniyang ina ay naging paborito ng mga manggagawa. Isang hapon, habang ang init ng araw ay tila nagnanais na ubusin ang kanyang lakas, isang lalaking nakauniporme ng engineer ang lumapit sa kanyang pwesto. Ang lalaking ito ay may mga matang tila nakakaunawa sa bigat ng kanyang bawat kilos. Siya si Gabriel. Isang order nga ng kare-kare, please. Amoy palang alam ko ng espesyal ito. Ang boses ni Gabriel ay malalim,
at may kasamang init na tila humahaplos sa pagod na balikat ni Emilia. Inabot ni Emilia ang huling box ng pagkain sa lalaki nang may matipid na ngiti. Habang kumakain, hindi maalis ni Gabriel ang kaniyang paningin sa kung paano asikasuhin ni Emilia ang kaniyang mga gamit nang may ingat at dignidad sa kabila ng kaniyang payak na kalagayan. Matapos kumain, nag-abot si Gabriel ng 1,000 piso. "Sir, marami po itong sukli. Wait lang po, kukuha ako ng barya." Mabilis na sabi ni Emilia habang kinakalkal ang kaniyang lalagyan ng barya. Ngunit pinigilan siya ni Gabriel sa pamamagitan ng isang banayad na kumpas ng kamay. "Keep the change. Ang sarap ng luto mo. Para itong yakap ng isang ina. You deserve more than just the price of this food." Sabi ni Gabriel bago ito dahan-dahang naglakad pabalik sa kaniyang opisina. Iniwan si Emilia na nakatayo at tila hindi makapaniwala sa kabutihang loob ng isang estranghero. Nang sumapit ang gabi, dahan-dahang inayos ni Emilia ang natirang pagkain. Lihim niyang ibinukod ang pinakamalalamit na parte ng karne at inilagay sa isang maliit na lalagyan. Kahit na kumakalam ang kaniyang sariling sikmura, hindi niya alintana ang gutom basta't alam niyang may masarap na ulam ang kaniyang mga anak pag-uwi niya sa kanilang munting barong-barong. Ang pagtitiis na ito ay tila isang banal na sakripisyo na kaniyang isinasagawa araw-araw. Ngunit sa gitna ng kaniyang pag-aayos, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng tunog ng isang marangyang sasakyan na dahan-dahang dumaan sa harap ng construction site. Ang bintana ng sasakyan ay bumukas ng kaunti at doon sa loob ng malamig na air condition ay nakaupo si Doña Carmen. Ang kanyang mga mata ay tila mga agila na nakatitig sa bawat detalye ng kahirapan ni Emilia. Ang pagkakataong ito ay tila isang masamang panaginip na muling bumalik upang multuhin ang payapang buhay na sinusubukan niyang itayo. Ang kislap ng mga mamahaling hiyas sa leeg ng matanda ay tila ng uuyam sa maruming apron ni Emilia. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa loob ng ilang segundo na tila tumagal ng ilang siglo. Isang tanong ang agad na nabuo sa isipan ni Emilia habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan. Sapat na ba ang kanyang layo sa nakaraan o nakahanap na naman ang kadiliman ng paraan upang sirain ang kanyang pinaghirapang liwanag? Ang pagbukas ng kanyang sariling munting karinderya ay tila pag-abot sa isang bituin na dati ay tinitingnan lamang ni Emilia mula sa malayo. Sa loob ng ilang taong paglalako sa ilalim ng matinding sikat ng araw at bugso ng ulan, sa wakas ay mayroon na siyang 4 na dingding na matatawag na kaniya, kahit na ang mga ito ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy at semet. Ang halimuyak ng ginigisa na bawang at sibuyas tuwing madaling araw ay tila isang banal na insenso na nag-aalay ng pasasalamat sa bawat pagkakataong ibinigay sa kanya. Ang kaniyang mga anak na sina Andres at Maya ay mayroon na ring maliit na sulok sa likod ng pwesto kung saan maaari silang mag-aral nang hindi nababasa ng ulan. Ang bawat sentimo na kaniyang naipon ay nakaukit sa kaniyang mga palad na naging magaspang ngunit punong-puno ng dangal. Sa gitna ng kaniyang abalang araw, ang presensya ni Gabriel ay naging tila isang banayad na hangin na nagpapakalma sa kaniyang nag-aalalang diwa. Hindi lamang siya basta suki, siya ang tahimik na tagapagtanggol na hindi humihingi ng kapalit. Isang hapon, habang abala si Emilia sa paghahanda ng mga sangkap, napansin ni Gabriel ang isang lumang lamesa na tila mawawalan na ng balanse. Nang walang imik, kinuha ng lalaki ang kaniyang mga kagamitan mula sa kaniyang sasakyan. Ang tunog ng kaniyang martilyo na tumatama sa kahoy ay tila isang munting musika ng pag-aaruga. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagreklamo. Basta na lamang niyang inayos ang bawat sira, nilagyan ng proteksyon ang tumutulong bahagi ng yero, at siniguradong ligtas ang bawat sulok para sa mga bata. "Sir Gabriel, hindi niyo naman kailangang gawin yan. Masyado na akong nakakaabala sa inyo." Mahiyain na sabi ni Emilia habang inaabutan ng lalaki ng isang baso ng malamig na tubig.
Tumingin si Gabriel sa kanya at ang kislap sa mga mata nito ay may dalang kakaibang init na nagpamula sa pisngi ni Emilia. Emilia, I told you don't call me sir. It's just Gabriel. At saka gusto ko lang namang maging komportable kayo rito. You work so hard, deserve mong magkaroon ng maayos na pwesto. Nang hapong yun, biglang bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang bawat patak na tumatama sa yero ay lumilikha ng isang malakas na ingay na tila isang nagagalit na dagat. Nagmamadali si Emilia na iligpit ang kanyang mga basket ng gulay na naiwan sa labas. Ngunit bago pa man siya mabasa, mabilis na lumapit si Gabriel. Hindi siya humawak sa kanyang kamay, bagkus ay ginamit niya ang kanyang sariling katawan at isang malaking piraso ng plastik upang harangan ng ulan para kay Emilia at sa kaniyang mga paninda. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Emilia ang init ng katawan ni Gabriel at ang kaniyang banayad na paghinga. Ang kaniyang puso ay tumibok ng mabilis, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang paggalang ni Gabriel sa kaniyang espasyo, ang hindi nito pagsamantala sa pagkakataon upang humawak ay nagbigay kay Emilia ng isang uri ng seguridad na kailanman ay hindi niya naramdaman kay Miguel. Pasok na sa loob, Emilia. Ako na ang bahala rito. Bulong ni Gabriel, ang boses nito ay punong-puno ng pagkalinga. Nang tumila ang ulan, lumayo ng kaunti si Gabriel upang sagutin ang isang tawag sa kaniyang telepono. Ang kaniyang mukha ay biglang naging seryoso at ang kaniyang boses ay nagkaroon ng awtoridad na tila hindi angkop sa isang simpleng engineer. Siguraduhin niyo na walang makakaalam ng lokasyon ko at ang tungkol sa mga dokumento ng Montenegro, ihanda niyo na ang lahat. I want a full report by tomorrow. Marahang ibinaba ni Gabriel ang kagamitang pantawag at agad na bumalik sa kanyang pagiging banayad nang makitang nakatingin si Emilia. Ang misteryong bumabalot sa kaniyang pagkatao ay tila isang malalim na balon na hindi pa kayang arukin ni Emilia. Subalit ang kapayapaan ng gabing iyon ay mabilis na naglaho. Sa gitna ng malalim na pagtulog ni Emilia, kasama ang kaniyang mga anak, isang kakaibang init ang dahan-dahang gumising sa kaniyang diwa. Ang amoy ng usok ay nagsimulang pumasok sa kaniyang ilong, tila isang masamang babala na humahalukay sa kaniyang sikmura. Nang idilat niya ang kaniyang mga mata, ang kulay kahel na liwanag mula sa labas ay tila isang sumasayaw na demonyo na lumalamon sa kaniyang munting pangarap. Ang kaniyang karinderiya, ang bunga ng kaniyang dugo at pawis. Sa loob ng 5 taon ay nilalamon na ng nagngangalit na apoy. Ang bawat piraso ng kahoy na pinaghirapan niyang ipundar ay nagiging abo na lamang sa harap ng kaniyang mga mata. Sa gitna ng kaniyang pag-iyak habang yakap ang kaniyang mga anak sa labas, isang katanungan ang pilit na sumasagi sa kaniyang isipan. Sino ang nagnanais na ubusin ang huling pag-asa na kaniyang tinitingnan? Ang marangyang sala ng mga Montenegro ay tila isang huwad na paraiso kung saan ang bawat palamuting ginto at kristal ay sadyang idinisenyo upang itago ang umaalingasaw na amoy ng pagkabulok sa loob ng kanilang samahan. Sa gitna ng naglalakihang mga chandelier na nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag, nakaupo si Miguel habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak, ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay at tila nakatuon sa kawalan. Sa kabilang dako ng silid, ang kanyang asawang si Clarissa ay abala sa pakikipaghalubilo sa mga negosyante. Ang kanyang halakhak ay puno ng panunuya at maririnig sa buong paligid na tila babawat tunog nito ay isang sampal sa dignidad ni Miguel. You know, Miguel, kailangan mong ayusin ang sarili mo. People are starting to talk. Sinasabi nilang wala kang alam gawin, kundi ubusin ang pondo ng kumpanya para sa mga walang kwentang investment, ang wika ni Clarissa. Nang lapitan niya ang asawa, ang kanyang boses ay puno ng pangmamaliit habang dahan-dahang inaayos ang kurbata ni Miguel sa paraang tila ito ay isang sakal. Hindi nakasagot si Miguel. Ang kaniyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat salita ni Clarissa
ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaniyang pagkatao. Sa sandaling iyon, pumasok si Doña Carmen sa eksena. Ang kaniyang maringal na tindig ay nagpapakita pa rin ng awtoridad na tila hindi matitinag ng kahit anong bagyo. Lumapit siya sa kaniyang anak at hinawakan ito sa balikat isang kompas na imbes na magbigay ng init ay nagdala ng matinding ginaw. Hayaan mo na siya, Clarissa. Pagod lang ang anak ko. At ikaw naman, Miguel, huwag mong isipin ang mga sinasabi ng iba. Ginawa natin ang nararapat noon. Kaysa naman, manatili ka sa piling ng Emilia na yon na walang dinala sa atin, kundi kahihiyan at amoy ng squatter. We made a choice for the sake of the family, at iyon ang mahalaga. Ang sabi ng matanda ng may himig ng pagmamanipula, tila ba ang kaniyang mga salita ay isang gamot na pilit ipinapainom sa anak upang malimutan nito ang kaniyang konsensya. Tumayo si Miguel at naglakad patungo sa hapagkainan kung saan nakahanda ang iba't ibang putaheng gawa ng isang tanyag na chef. Kumuha siya ng isang subo ng pagkain ngunit nang malasa niya ito, bigla siyang napatigil. Ang kaniyang katawan ay nanginig at ang kaniyang mga mata ay nanlaki. Ang lasa ng pagkaing iyon ay tila isang malupit na biro ng tadhana. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng timpla ni Emilia. Bigla niyang naalala ang mga gabing ipinaghahanda siya nito ng simpleng ulam na puno ng pag-ibig, ang mga sandaling hindi niya kailangang magpanggap, at ang init ng isang tunay na tahanan na kailanman ay hindi niya naramdaman sa piling ni na Clarissa at ng kanyang ina. Sa bugso ng kanyang galit at pagkalito, inihagis ni Miguel ang platong kinalalagyan ng pagkain. Ang tunog ng porselanang nadurog sa malamig na sahig ay tila isang huling hudyat ng kaniyang nawawasak na katinuan. Ang mga piraso nito ay nagkalat, tila ang mga pangarap na kaniyang itinapon para sa kapangyarihan. Miguel, ano ba ang nangyayari sa iyo? Ang sigaw ni Clarissa. Ang kaniyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan dahil sa ginawa ng asawa sa harap ng kanilang mga katulong. Wala-walang lasa ang pagkaing ito. Lahat ng narito ay walang kwenta. Ang pasigaw na sagot ni Miguel, ang kaniyang boses, ay basag at puno ng pait. Tumakbo siya palabas ng silid, iniwan ang kaniyang ina at asawa na nakatitig sa kanya ng may pagtataka at puot. Habang nagaganap ang kaguluhang ito, si Clarissa ay dahan-dahang lumapit sa kaniyang mesa at kinuha ang kaniyang bag. Mula sa loob nito ay inilabas niya ang isang tsekeng naglalaman ng halagang sapat na upang mabuhay siya ng marangya sa ibang bansa ng habambuhay. Isang mapanirang na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan niya ang pangalan ng kumpanya ni Miguel na unti-unti na niyang hinuhubaran ng laman. Sa gitna ng kanyang lihim na pagdiriwang, isang katanungan ang tila nakalutang sa hangin. Kapag ang huling sentimo ay naglaho na sa mga kamay ni Miguel, mayroon pa kaya siyang matitirang lakas upang harapin ang multo ng babaeng kaniyang pinagbuhatan ng kamay at itinapon sa dilim? Ang amoy ng abo at ang huling usok na dahan-dahang pumapaikot sa hangin ay tila isang malupit na paalala sa kawalan. Nakatayo si Emilia sa harap ng mga guho ng kanyang munting karinderya. Ang kanyang mga mata ay tila tuyo na sa dami ng luhang iniyak sa buong magdamag. Ang bawat piraso ng nasunog na kahoy ay tila isang bahagi ng kanyang sarili na kinuha ng apoy, ang kanyang pangarap, ang kanyang dugo, at ang kanyang pawis sa loob ng 5 taon. Sa kaniyang tabi, mahigpit na nakakapit ang kanyang mga anak na sina Andres at Maya. Sa kaniyang maruming apron, ang kanilang maliliit na mukha ay puno ng takot at hindi maunawa ang kalungkutan. Ang katahimikan sa paligid ay kasing bigat ng isang libingan na tila ba pati ang mundo ay tumigil sa pag-ikot upang saksihan ang kaniyang muling pagbagsak sa kailaliman ng dusa. Sa gitna ng kaniyang kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Emilia ang isang mainit na presensya sa kaniyang likuran. Hindi na kailangan pang lumingon ni Emilia upang malaman kung sino ito. Ang bango ng kaniyang pabango na humahalo sa amoy ng usok ay sapat na upang makilala si Gabriel.
Dahan-dahang inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa balikat ni Emilia, isang kumpas na may dalang kakaibang bigat at seguridad. Sa pagkakataong yon, ang pader na pilit itinayo ni Emilia upang maging matatag ay tuluyan ng gumuho. Humarap siya kay Gabriel at isinubsob ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa bawat bugso ng kanyang hikbi. Emilia, look at me. Hindi pa tapos ang lahat. I promise you, hindi ito ang dulo. Bulong ni Gabriel, ang kanyang boses ay punong-puno ng paninindigan at isang uri ng pagmamahal na tila handang sunugin ang buong mundo para lamang sa kanya. Lahat ng pinaghirapan ko, Gabriel, nawala na. Wala na akong maibibigay sa mga anak ko. Basag na sagot ni Emilia, ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa polo ng lalaki na tila ba ito na lamang ang tanging bagay na pumipigil sa kanya upang hindi tuluyang malunod sa kawalan. Hindi sumagot si Gabriel sa pamamagitan ng mga salita. Sa halip, hinigpitan niya ang kaniyang yakap, hinayaan niyang maramdaman ni Emilia ang kanyang bawat pintig ng puso. Inilapat niya ang kanyang baba. Sa tuktok ng ulo ng babae, isang kilos ng proteksyon na tila nagsasabing handa siyang maging sandigan nito habang buhay. Pagkalipas ng ilang sandali, kinuha ni Gabriel ang isang balumbon ng papel mula sa kaniyang sasakyan at dahan-dahang inilatag ito sa ibabaw ng kaisa-isang lamesang hindi tuluyang natupok ng apoy. Isa itong detalyadong blueprint ng isang gusali, isang modernong gusali na may pangalang Corazon sa gitna. I designed this for you, Emilia. Hindi lang ito isang karinderya. Ito ay magiging isang imperyo. Hayaan mong ako ang maging katuwang mo. Magsimula tayo ulit, pero sa pagkakataong ito, wala nang sino man ang makakaapi sa'yo. Wika ni Gabriel habang tinititigan ang mga mata ni Emilia ng may katapatan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Emilia ang isang munting kislap ng pag-asa na muling nabuhay sa kanyang puso. Ang Tito Gab na tinatawag ng kanyang mga anak ay hindi lamang isang estranghero. Siya ang naging anghel na sumagip sa kanya mula sa impyerno. Ang paningin ni Emilia sa mga guho ay dahan-dahang lumabo at ang malamlam na liwanag ng umaga ay tila naging isang maningning na ginto. Ang matalas na tunog ng mga kagamitang pangkonstruksyon at ang boses ng mga manggagawa ay unti-unting napalitan ng isang maringal na katahimikan. Ang magaspang na semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila naging isang makinis at malamig na tiles na gawa sa mamahaling marmol. Ang kanyang maruming apron ay naglaho at sa halip ay naramdaman niya ang haplos ng isang dekalidad na sutla sa kanyang balat. Nabalik lamang ang diwa ni Emilia nang marinig niya ang tunog ng isang elevator na bumukas. Nakatayo na siya ngayon sa tuktok ng isang matayog na gusali sa gitna ng Makati, ang Corazon Group Headquarters. Ang kaniyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng may matatag na tingin, isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa sinuman. Ang kaniyang mga anak na sina Andres at Maya na ngayon ay masisigla at malulusog na mga bata ay masayang naglalaro sa kaniyang malawak na opisina. Sa kaniyang mesa, nakalagay ang isang folder na may kulay pula, isang ulat tungkol sa kumpanya ng mga Montenegro na ngayon ay nasa bingit na ng pagbagsak. Napatingin si Emilia sa labas ng bintana, tinititigan ng lungsod na tila nasa ilalim ng kaniyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng kaniyang tagumpay, isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa kaniyang likuran nang pumasok ang kaniyang tuki na may dalang balita. Sino nga ba ang handang humarap sa kanya sa oras na ito at handa na ba siyang harapin ang multo ng kaniyang nakaraan na sa loob ng 5 taon ay pinilit niyang ibaon sa limot? 5 taon ang mabilis na hinabi ng tadhana, tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagkaroon ng kulay at buhay. Sa loob ng isang malawak na opisina na nasa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa Makati, nakatayo si Emilia sa harap ng naglalakihang salamin. Ang kanyang kasuotan ay gawa sa pinakamahusay na tela
Isang dekalibreng blazer na bumabalot sa kanyang katawan ng may seryosong awtoridad. Wala na ang bakas ng putik sa kanyang mukha. Ang kanyang balat ay kasing kintab na ng porselana at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay naglalabas na ngayon ng isang uri ng talas na kayang magpatikom sa bibig ng kahit sinong negosyante. Ang Corazon Group ay hindi na lamang isang pangalan sa papel. Ito ay naging isang higante sa industriya ng pagkain, isang imperyong itinayo ni Emilia mula sa mga abo ng kaniyang nasunog na pangarap. Sa kaniyang tabi, nakaupo si Gabriel sa isang mahabang lamesang gawa sa madilim na kahoy. Bilang vice president ng kumpanya, siya ang naging kanang kamay at matibay na haligi ni Emilia. Ang bawat desisyon na kanilang binuo ay bunga ng kanilang pagkakaisa. Habang tinatapos nila ang isang mahalagang pulong kasama ang mga board members, dahan-dahang lumapit si Gabriel kay Emilia nang makaalis na ang lahat. Ang kaniyang titig ay puno pa rin ng paghanga, ang parehong paghanga na kaniyang ibinigay nung una silang magtagpo sa ilalim ng ulan. "You did great today, Chairman. Ang bilis mong napa-oo ang mga investors. Sabi ko naman sa'yo, nobody can say no to your vision." Ang wika ni Gabriel, ang kaniyang boses, ay nananatiling banayad at may himig ng pagmamalaki. Ngumiti si Emilia, isang matipid, ngunit tunay na ngiti na kay Gabriel lamang niya ipinapakita. "Salamat, Gabriel. Pero alam mong hindi ko ito magagawa kung wala ka. You were there when I had nothing but a burnt stall and 2 crying babies." Sa kabila ng kaniyang katayuan bilang isa sa pinakamakapangyarihang babae sa bansa, hindi kailanman kinalimutan ni Emilia ang kaniyang pinagmulan. Sa loob ng kaniyang opisina ay may isang munting kusina. Doon sa gitna ng kaniyang abalang schedule, dahan-dahang kinuha ni Emilia ang mga sangkap para sa tanghalian ng kaniyang mga anak. Ang amoy ng bawang na kaniyang iginigisa ay humahalimuyak sa loob ng silid, tila isang munting paalala ng kaniyang pagiging ina. Maingat niyang inilagay ang pagkain sa 2 makulay na lunchbox para kina Andres at Maya. Ang kaniyang mga kamay, bagaman maayos na ang mga kuko, ay mayroon pa ring maliliit na pilat mga medalya ng kaniyang pakikipaglaban sa hirap. Ito ang kaniyang golden moment, ang sandaling tinitiyak niya na kahit gaano siya katanyag ang kaniyang mga anak, ay makakatanggap pa rin ng pagmamahal na idinaan sa kaniyang luto. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang opisina ng Montenegro Holdings ay tila isang lugar na nilisan na ng swerte. Ang hangin sa loob ay mabigat at puno ng amoy ng lumang papel at alikabok. Nakaupo si Miguel sa kaniyang lumang swivel chair, ang kaniyang mukha ay mukhang tumanda ng 10 taon. Ang kaniyang buhok ay magulo at ang kaniyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. Ang kumpanyang dating ipinagmamalaki ng kaniyang pamilya ay nasa bingit na ng tuluyang pagbagsak. Si Clarissa, matapos makuha ang lahat ng kaniyang magagawa, ay tuluyan ng naglaho na tila bula iniwan si Miguel na may mga utang na hindi na kayang bayaran. Pumasok si Doña Carmen sa silid, ang kaniyang marangyang damit ay kupas na at ang kaniyang mga alahas ay halos wala na dahil naisangla na ang lahat. Ang kaniyang tinig na dati ay puno ng utos ay naging isang mahina at desperadong pakiusap. "Miguel, kailangan nating makahanap ng paraan. Ang bangko kukunin na nila ang bahay natin sa susunod na buwan. Wala na tayong malipatan." "I know, Mommy, I'm trying." Ang pasigaw na sagot ni Miguel, ang kaniyang boses ay puno ng pait. "Pero wala nang gustong mag-invest sa atin. Everyone knows our reputation is ruined." Biglang pumasok ang kaniyang tuki, ang mukha nito ay puno ng kaba. "Sir, may balita po ako. Ang Corazon Group, ang balita ay naghahanap sila ng mga kumpanyang pwedeng i-acquire o pondohan. Sila na lang ang tanging pag-asa natin. Sinasabing ang chairman nila ay mapagbigay sa mga kumpanyang may potensyal." Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmen.
Corazon Group ang pinakamalaking kumpanya ngayon, Miguel. Kailangan nating makausap ang chairman nila. Handa akong lumuhod kung kailangan makuha lang natin ang pondo. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang mag-ina. Agad silang nagtungo sa matatayog na gusali ng Corazon Group. Nang makarating sila sa lobby, ang kintab ng marmol na sahig ay tila nang uuyam sa kanilang luma at gusot na kasuotan. Ang lamig ng air condition ay tila nanunuot sa kanilang buto. Lumapit sila sa reception desk nang may kaba na hindi nila maipaliwanag. Sa loob ng kanyang opisina, narinig ni Emilia ang isang banayad na tunog mula sa kanyang intercom. Ang tinig ng kanyang receptionist ay narinig sa buong silid. Chairman, mayroon pong isang lalaki na ang pangalan ay Miguel Montenegro at isang matandang babaeng nagpapakilalang Carmen Montenegro sa lobby. Sabi nila, it's a matter of life and death. Literal po silang nagmamakaawa na makita ang CEO. Dahan-dahang ibinaba ni Emilia ang lunchbox na kaniyang hawak. Ang kaniyang katawan ay naging kasing tigas ng bato at ang kaniyang mga daliri ay mariing kumapit sa gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Tumingin siya kay Gabriel na nakatayo malapit sa pintuan. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang nagbabadyang unos. Ang multo ng nakaraan ay hindi lamang kumatok sa kaniyang pinto. Ito ay nakaluhod na ngayon sa kaniyang paanan nang hindi man lamang alam kung sino ang kaniyang hihinga ng tawad. Handa na ba si Emilia na harapin ang mga taong minsang tumapak sa kaniyang pagkatao o hahayaan niya silang mabulok sa dilim ng kaniyang limot? Ang malinaw na imahe mula sa monitor ng security camera ay tila isang bintana patungo sa nakaraan na matagal nang ibinaon ni Emilia. Sa makinis na screen nakikita niya ang dalawang figura na nakaupo sa malawak at malamig na lobby ng kaniyang gusali. Si Miguel, ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng walang hanggang pag-ibig, ay nakayuko at bakas. Ang labis na pagkatalo sa bawat linya ng kaniyang mukha. Sa tabi nito ay si Doña Carmen na pilit pinapanatili ang kaniyang mapagmataas na tindig. Kahit pahalatang nanginginig na ang kaniyang mga balikat sa lamig ng air conditioner. Dahan-dahang inilapit ni Emilia ang kaniyang daliri. Sa pindutan ng intercom, ang kaniyang paghinga ay naging mabigat habang pinipigilan ang pag-usbong ng emosyong 5 taon niyang pinatay sa kaniyang dibdib. Chairman, ano po ang gusto ninyong gawin ko sa kanila? Papapasukin ko na po ba sa boardroom? Ang magalang na tinig ng kaniyang kalihim ay pumuno sa katahimikan ng opisina. Mariing ipinikit ni Emilia ang kaniyang mga mata bago siya sumagot ng may malamig na paninindigan. Hayaan mo silang maghintay doon. Huwag ninyong bibigyan ng kahit anong inumin o pagkain. Gusto kong maramdaman nila kung gaano kalamig at kahaba ang magmakaawa. Lumipas ang mga oras at ang araw ay nagsimulang magtago sa likod ng mga nagtataas ang gusali ng lungsod. Sa ibaba, ang inip at gutom ay unti-unti nang sumisira sa pader ng pagpapanggap ni Doña Carmen. Ang matanda ay biglang tumayo mula sa malambot na sofa at mabilis na naglakad patungo sa reception desk. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang daliri ay nakaturo sa mukha ng walang kalaban-laban na empleyado. Ilang oras na kami rito, wala ba kayong respeto sa mga bisita? Sabihin mo sa CEO ninyo na hindi niya kami pwedeng paghintayin ng ganito katagal. Hindi ba niya alam kung sino ang pinaghihintay niya? Ang boses ni Doña Carmen ay matinis at puno ng pagmamalaki, nag-iiwan ng tensyon sa buong palapag na tila bahawak pa rin niya ang yaman na matagal nang naglaho. Mabilis na sumunod si Miguel at hinawakan ng braso ng kanyang ina. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding kahihiyan habang tinitingnan sila ng ibang mga taong nagdaraan. Mami, tama na. Please lang, manahimik na po kayo. Namamalimos na nga lang tayo dito. Gusto niyo pa bang palayasin tayo ng tuluyan? Ang desperasyon sa tinig ni Miguel ay tila isang pait na kaniyang nilulunok, isang lason ng kaniyang sariling mga desisyon.
Sa itaas ng gusali pinagmamasdan ni Emilia ang lahat ng ito nang walang kurap. Ang bawat pangungusap, ang bawat galaw ng kaniyang mga tormentor ay naghahatid ng isang kakaibang ginhawa na may kahalong kirot sa kaniyang puso. Bigla siyang nakaramdam ng isang banayad na init sa kaniyang likuran. Lumapit si Gabriel, hindi upang makialam, kundi upang magbigay ng lakas. Dahan-dahan nitong inilapat ang kanyang malaking palad sa tuktok ng ulo ni Emilia. Marahang hinahaplos ang kanyang buhok sa isang paraang nag-alis ng lahat ng bigat sa kanyang mga balikat. Gawin mo kung ano ang tingin mong tama, Emilia. Bulong ni Gabriel malapit sa kanyang tainga. Ang kanyang hininga ay nagdala ng isang ligtas na init sa nanlalamig na balat ng babae. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan sa laban na ito. Tumingala si Emilia at sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Ang simpleng hawak na yon ay sapat na upang pakalmahin ang nag-aalab na bagyo sa kanyang dibdib. Sa loob ng mga bisig na yon, alam niyang hindi na siya ang kahabag-habag na babaeng itinapon sa kalsada. Siya ay isang reyna na pinoprotektahan ng pag-ibig at katapatan. Habang nagaganap ang tahimik na pagpapalitan ng lakas sa itaas sa madilim at malamig na bahagi ng paradahan, sa ibaba ng gusali, isang marangyang itim na sasakyan ang nakaparada sa isang sulok. Sa likod ng madilim nitong salamin ay nakaupo si Clarissa. Ang kaniyang mga mata ay matalim na nakamasid sa pangunahing pintuan ng Corizon Group. Ang mga daliri niya ay mahigpit na nakakapit sa isang makapal na brown envelope. Ano ang dahilan ng pagbabalik ng babaeng tumangay sa lahat ng yaman ng mga Montenegro at anong bagong kasamaan ang kaniyang ihahasik sa sandaling makita niya ang pagkakataong sumalakay? Nang sumapit ang 8 oras ng paghihintay, dahan-dahang lumapit ang kakalihim sa pwesto ni na Miguel at Doña Carmen. Ang mga binti ng matanda ay halos bumigay na sa labis na pagod, habang si Miguel ay nakatulala na lamang sa kawalan. Mr. Montenegro, ikinalulungkot ko pong ipaalam sa inyo na umalis na po ang aming chairman. Dumaan po siya sa likod na pinto. Wala po siyang balak at hindi po siya magbibigay ng oras para makipagkita sa inyo kahit kailan. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Miguel. Nawalan ng lakas ang kanyang mga binti at tuluyan siyang napaluhod sa makinis na marmol na sahig. Nakayuko siya habang ang kanyang mga kamay ay nakadiin sa malamig na bato. Ang bigat ng kanyang mga pagkakamali ay tuluyan ng dumurog sa kanyang pag-asa. Habang siya ay nakalugmok sa kawalan ng katahimikan ng gabi, sa paligid ay biglang ginambala ng isang tawag mula sa kanyang cellular phone na patuloy na nagliliwanag sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag na maaaring maging huling pako sa kanyang kabaong o isang panibagong sumpa na hindi niya matatatakasan. Ang malupit na sumpa ng tadhana ay tuluyan ng bumalot sa pamilya Montenegro nang matanggap nila ang pinal na kautusan ng hukuman. Ang mga daliri ni Miguel ay nanginginig habang hawak ang papel na nag-uutos sa kanilang lisanin ang mansyon na naging saksi sa kanilang matagal na pagmamataas. Ang maringal na pintuan ng kanilang tahanan ay isinara ng mga awtoridad, isang kilos na nag-iwan ng matinding hangin na tuluyang nagpatangay sa kanilang mga natitirang kayabangan. Napilitan silang lumipat sa isang masikip at maalinsangan na paupahang kwarto sa gilid ng Maynila, kung saan ang amoy ng kanal at lumang kahoy ay humahalukay sa kanilang mga sikmura. Ang pinakamasakit na tanawin para kay Miguel ay hindi ang kanilang maliit na higaan, kundi ang makita ang kaniyang inang si Doña Carmen na patuloy na nilalamon ng kahirapan. Isang gabi matapos ang buong araw na paghahanap ng mauutangan, natagpuan ni Miguel ang kaniyang ina sa isang murang karinderya sa kanto. Nakayuko ang matanda, pilit itinatago ang kaniyang muka sa ilalim ng isang lumang sombrero habang nanginginig ang mga kamay na palihim na kumukuha ng natirang ulam sa kabilang mesa na hindi pa naliligpit ng serbidora. Ang bawat paglunok ng matanda sa lamig ng tirang pagkain ay tila isang matalim na balaraw
na paulit-ulit na itinarak sa dibdib ni Miguel, isang malinaw na larawan ng karma na walang sinisino. Sa kaniyang paglalakad sa gitna ng gabi, upang takasan ang nakakapasong kahihiyan, dinala si Miguel ng kaniyang mga paa sa isang mamahaling bahagi ng lungsod. Sa likod ng malinaw na salamin ng isang Pino at sikat na restaurant, nakita niya si Clarissa. Ang babaeng sumimot sa kanyang kaban ay nakangiti ng pagkatamis-tamis habang nakakapit sa braso ng isang mayamang dayuhang negosyante. Sa labis na galit at kawalan ng pag-asa, pumasok si Miguel at pilit na hinawakan si Clarissa sa braso. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, mabilis na dumapo ang palad ng babae sa kanyang pisngi. Ang epekto ng sampal na yon ay nag-iwan ng mapulang bakas at hapdi na tumagos hanggang sa kanyang buto, habang ang mga mata ng lahat ng tao sa loobang establishmento ay nakatuon sa kanyang kaawa-awang kalagayan. "Look at you, Miguel. You're pathetic. Huwag mo akong hawakan dahil nandidiri ako sa amoy mo. Basura ka na lang, wala kang kwenta. Umalis ka na." Bago pa ipakaladkad kita sa mga gwardya. Ang malamig at puno ng pandidiri na wika ni Clarissa, ang kaniyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng awa. Ang bawat salitang binitiwan nito ay tila mga multo mula sa nakaraan na bumalik upang sakalin siya. Iyon din mismo ang mga salitang ginamit niya upang itaboy si Emilia noong gabing bumabagyo. Nanghina ang mga tuhod ni Miguel at halos bumagsak siya sa makinis na sahig ng restaurant. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang eksaktong bigat, panliliit at sakit na naranasan ni Emilia. Ang kaniyang paghinga ay naging mabigat at ang kaniyang puso ay pinipiga ng isang labis na pagsisisi na huli na upang ituwid. Samantala sa isang payapa at malawak na penthouse na pag-aari ni Emilia, ang kapaligiran ay puno ng init at pagmamahal. Habang inaayos ni Emilia ang kanyang mga dokumento para sa gaganaping charity gala ng kumpanya, napansin niya ang kanyang kambal na sina Andres at Maya na nakaupo sa carpet. Hawak ng maliliit na kamay ni Maya ang isang luma at medyo sunog na litrato mula sa kahon ng mga alaala na nakatago sa ilalim ng kama. Ang litrato ay nagpapakita ng mukha ni Miguel noong sila ay bagong kasal pa lamang. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Emilia nang mag-angat ng tingin ng kaniyang anak. "Mama, sino po siya? Bakit kamukha po siya ni Andres?" Inosenteng tanong ng bata, ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad. Bago pa man makasagot si Emilia at bago pa tuluyang tumulo ang luhang nagbabadyang mamuo sa kaniyang mga mata, isang malaki at mainit na kamay ang dahan-dahang humaplos sa kaniyang likuran. Si Gabriel. Lumuhod ang lalaki sa harap ng mga bata at banayad na kinuha ang litrato ng may buong paggalang sa nakaraan ng babaeng kaniyang minamahal. "Isang taong nakilala namin noon, mga anak. Pero hindi na siya mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang pamilya natin ngayon. Tama ba?" Nakangiting wika ni Gabriel habang ginugulo ng bahagya ang buhok ni Andres. Tumingala si Gabriel kay Emilia. Ang kanyang mga mata ay nangangako ng walang hanggang proteksyon at pag-unawa. Ang simpleng palitan nila ng tingin ay sapat na upang paliguan ng kapayapaan ang naguguluhang puso ni Emilia. Nang sumunod na umaga, isang makapal na sobrang may selyong ginto ang dumating sa madilim na paupahan ni na Miguel. Ito ay isang formal at eksklusibong imbitasyon mula sa mismong chairman ng Corazon Group para sa kanilang taunang charity gala. Ang mga kamay ni Miguel ay nanginig sa panibagong pag-asa. Para sa kanya ito na ang huling salbabida na sasagip sa kanilang naghihingalong buhay, ang tanging pagkakataon upang makalapit sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya. Nang sumapit ang gabi ng pagtitipon, isinuot ni Miguel ang kaniyang kaisa-isang natitirang maayos na suit na pilit niyang ipinalinis upang itago ang amoy ng kanilang kahirapan. Pagbaba niya mula sa isang murang taxi,
Sinalubong siya ng maringal na tanawin ng Grand Ballroom. Ang sunod-sunod na pagkislap ng mga ilaw mula sa mga lente ng mga mamamahayag ay tila mga bituin na bumaba sa lupa upang saksihan ang isang malaking pagtatanghal. Ang mga matataas na tao sa lipunan ay naglalakad sa red carpet at si Miguel ay sumunod nang may nagkukumahog na kaba sa kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim. Habang inaabot ang kanyang imbitasyon sa pintuan, inihahanda ang kanyang sarili na lumuhod at magmakaawa sa sinumang nakaupo sa trono ng Corazon Group. Ngunit sa pag-apak niya sa loob ng nagliliwanag na bulwagan, handa na kaya ang kaniyang wasak na kaluluwa na harapin ang katotohanan kung sino ang Diyos ang magdedesisyon sa kaniyang kapalaran sa gabing iyon. Ang maringal na bulwagan ng isang 5 bituing hotel sa Maynila ay tila isang malaking gintong hawla kung saan ang mga pinakamakapangyarihan at pinakamayayaman sa lipunan ay nagtitipon. Ang buong paligid ay nababalot ng banayad na musika mula sa isang pangkat ng mga biolinista na sumasabay sa mainam na pagtatagpo ng mga kristal na baso ng alak. Ang halimuyak ng mamahaling mga pabango ay pumupuno sa hangin nag-aanyaya ng isang gabing puno ng karangyaan. Ngunit para kay Miguel at sa kanyang inang si Doña Carmen, ang lugar na ito ay tila isang malawak at malamig na disyerto kung saan sila ay nauuhaw sa atensyon at tulong. Nakasuot ng kanyang pinakamaayos na damit na pilit itinago ang mga marka ng kalumaan, naglalakad si Miguel na may nakayukong ulo. Sa kanyang tabi, si Doña Carmen ay pilit na gumagawa ng mga huwad ng ngiti, inilalapit ang sarili sa mga negosyanteng dating nagpapadala ng mga mamahaling regalo sa kanilang mansyon. Ngunit sa bawat paglapit niya, ang mga taong ito ay mabilis na umiiwas na tila ba ang mag-ina ay may dalang nakakahawang sakit ng kamalasan. Ang bawat pagtalikod ng mga dating kaibigan ay nag-iiwan ng matinding hapdi sa dibdib ng matanda, isang mapait na patunay na ang kapangyarihan sa mundong ito ay nakatali lamang sa salapi. Sa gitna ng kanilang pilit na pakikipaghalubilo, isang pamilyar at matalim na tinig ang humiwa sa kanilang natitirang dignidad. Oh my God! Nakapasok pala ang mga patay gutom sa ganitong ka-exclusive na event. Akala ko ba mahigpit ang security rito? Mula sa kabilang panig ng bulwagan, naglalakad si Clarissa. Siya ay nakasuot ng isang makinang at mapangahas na bestida, nakakapit ng mahigpit sa braso ng isang matandang senador na kilala sa kanyang bilyon-bilyong yaman. Ang ngiti ni Clarissa ay puno ng lason, ang kanyang mga mata ay tila mga punyal na nakatutok ng direkta kay Miguel. Humigpit ang hawak ni Miguel sa kanyang baso ng tubig na mula ang kanyang buong muka at naramdaman niya ang matinding pag-init ng kanyang mga tainga. Clarissa, huwag dito. Please lang. Wala akong panahon para sa mga laro mo. Humalakak si Clarissa, isang tunog na umalingaw-ngaw at nakakuha ng atensyon ng ilang mga panauhin sa paligid. Laro, you think this is a game, Miguel? Tingnan mo nga ang sarili mo. Tingnan mo ang nanay mo. Namamalimos kayo ng atensyon. Wala kang kwentang lalaki noon at mas lalo kang naging basahan ngayon. You don't belong here. Dahil sa matinding kahihiyan, pilit na hinila ni Miguel ang kaniyang ina, palayo lumunok ng isang malaking bukol sa kaniyang lalamunan upang pigilan ang kaniyang luha ng galit. Hindi siya maaring gumawa ng iskandalo. Kailangan niyang mapanatili ang kaniyang sarili upang makausap ang chairman ng Corazon Group. Iyon na lamang ang kaniyang kaisa-isang pag-asa. Sa kaniyang pag-iwas sa karamihan, napadpad si Miguel sa isang tahimik na sulok malapit sa mahabang lamesa ng mga pagkain. Upang mapanatag ang kaniyang kumakalam na sikmura at nanginginig na kalamnan, kumuha siya ng isang maliit na pampagana, isang malikhaing bersyon ng kare-kare na inihain sa isang maliit na platitong porselana. Nang isubo niya ito, ang mundo niya ay tila biglang huminto. Ang sarsa na may perpektong timpla ng mani at banayad na alat ay agad na sumakop sa kaniyang panlasa. Iyon ang eksaktong timpla na ginagawa ni Emilia
para sa kanya noong sila ay nagsisimula pa lamang, noong mga panahong wala pa silang masyadong pera, ngunit punong-puno ng pag-ibig ang kanilang hapagkainan. Isang mainit na luha ang dahan-dahang nakawala mula sa kanyang mata at bumagtas sa kanyang pisngi. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi para sa kanyang nawalang yaman, kundi para sa isang tapat na pag-ibig na kanyang sinira gamit ang kanyang sariling mga kamay. Mula sa itaas na palapag kung saan matatanaw ang buong bulwagan nakatayo si Gabriel. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mga mata ay tila sa isang agila na maingat na nagbabantay sa kanyang nasasakupan. Wala siyang pakialam sa mga kumikinang nahiya sa ibaba. Ang kaniyang buong atensyon ay nakatuon sa seguridad ng buong paligid. Marahan siyang nagbigay ng mga utos sa kaniyang mga tauhan upang siguraduhing walang makalalapit sa hagdanan na hindi nila pinapahintulutan. Siya ang tahimik na kalasag na naninigurong sa gabing ito, ang reyna ay hindi kailanman masasaktan. Ang atensyon ng lahat ay mabilis na nabaling sa entablado nang lumapit ang tagapagsalita sa harap. Ang kaniyang boses ay puno ng sigla at galang habang ipinapahayag ang unang malaking anunsyo ng gabi. Mga kagalang-galang na panauhin bago nating ipakilala ang ating pinuno, nais ng Corazon Group na ipahayag ang ating pinakabagong proyekto. Ang kumpanya ay formal nang nakabili ng isang malaking lupain na dating pag-aari ng Montenegro Holdings. Ang buong lupang ito, kasama ang lumang mansyon, ay gigibain upang tayuan ng pinakamalaking ampunan at sentro para sa mga inabandonang kababaihan at mga bata sa buong bansa. Napatayo si Doña Carmen, ang kanyang mukha ay namutla at halos mawalan ng dugo. Ang lupang iyon ay ang kanilang mansyon, ang simbolo ng kanilang 5 dekadang kapangyarihan. Bakit ang partikular na kapirasong lupaing iyon ang binili ng Corazon Group para gawing ampunan? Isang malamig na kaba ang nagsimulang gumapang sa gulugod ni Miguel. Tila may isang malaking anino na dahan-dahang tumatakip sa kanya, isang misteryo na matagal nang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Bago pa man makapagsalita si Miguel, ang mga naglalakihang chandelier sa buong bulwagan ay sabay-sabay na nawalan ng liwanag. Ang mga panauhin ay natahimik, humihigop ng hininga sa biglaang pagbabago ng kapaligiran. Makalipas ang ilang segundo, isang napakaliwanag at nag-iisang sinag ng ilaw ang tumama sa pinakatuktok ng maringal na paikot na hagdanan sa gitna ng bulwagan. At ngayon, ang wika ng tagapagsalita, ang kaniyang tinig, ay umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo ang nagtatagang puso at ang nag-iisang chairman ng Corazon Group. Ang bawat paglapat ng mga takong sa makinis na marmol na hagdanan ay lumilikha ng isang ritmong tila naghuhudyat ng huling paghuhukom. Nahapong pigilin ni Miguel ang kaniyang hininga. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa anino ng isang babaeng dahan-dahang lumalabas mula sa dilim. Handa na ba siyang harapin ang katotohanan na ang Diyos ang kanyang luluhuran sa gabing iyon ay ang mismong babaeng iniwan niyang nag-aagaw buhay sa ilalim ng bagyo? Mula sa itaas ng maringal na hagdanan, dahan-dahang lumitaw ang isang figura na tila isang Diyos ang bumaba mula sa mga bituin upang magbigay ng kaniyang pangwakas na hatol. Ang babae ay nakasuot ng isang mahaba at eleganteng bestida na kasing pula ng nag-aalab na apoy, isang kulay na sumisimbolo sa kanyang muling pagkabuhay mula sa mga abo ng kanyang nakaraan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapalitaw sa kanyang makinis at mahabang leeg na pinalamutian ng isang simpleng kwintas na nag-iisang perlas. Ngunit ang pinakamaliwanag sa kanya ay hindi ang kanyang mga alahas o ang kanyang kasuotan, kundi ang talas ng kanyang mga mata na walang kahit anong bakas ng kahinaan o takot. Ang bawat hakbang niya pababa ng marmol na hagdanan ay may dalang bigat at kapangyarihan na nagpatahimik sa buong bulwagan.
Nang tumama ang liwanag sa kanyang muka, ang mundo ni Miguel ay tila tuluyang tumigil sa pag-ikot. Ang hanging kanyang nilalanghap ay biglang naging mabigat at nag-iwan ng paninikip sa kanyang dibdib. Ang babaeng nasa itaas, ang pinakamakapangyarihang tao na kanyang hinihintay at pinagmakaawaan sa loob ng 8 oras sa malamig na lobby, ay walang iba kundi si Emilia. Ang asawang itinapon niya sa putikan, ang inang tinanggalan niya ng karapatan, ngayon ay nakatayo sa isang pedestal na hindi na niya kailanman maaabot. Sa tabi ni Miguel ang mukha ni Doña Carmen ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang matanda ay tila nakakita ng isang nakakikilabot na multo. Ang basong kristal na kaniyang hawak ay dumulas mula sa kaniyang nanginginig na mga daliri at nagkadurog-durog sa matigas na sahig, isang malinaw na larawan ng kanilang gumuguhong yaman at pagmamataas. Walang sino man ang nag-abala sa nangyari kay Doña Carmen dahil ang atensyon ng lahat ay nakapako sa nag-iisang reyna ng gabi. Pilit na humakbang si Miguel pasulong. Ang kaniyang lalamunan ay tuyong-tuyo at ang kaniyang mga labi ay nanginginig sa pagtatangkang bigkasin ang pangalan ng babaeng minsan niyang sinira. Ngunit bago pa man siya makalapit sa ibaba ng hagdan, 2 malalaking lalaking nakasuot ng itim na uniforme ang humarang sa kaniyang daraanan. Sila ay mga tauhan ni Gabriel tahimik, ngunit handang magbuwis ng buhay upang siguraduhing walang kahit anong dumi ang makalalapit kay Emilia. Tumuloy si Emilia sa gitna ng entablado. Ang kaniyang tindig ay tuwid at ang kaniyang mukha ay kalmado. Hindi niya tinapunan ng kahit isang sulyap si Miguel na ngayoy nagpupumiglas sa pag-asa na mapansin niya. Tumapat siya sa mikropono at tiningnan ng buong karamihan na naghihintay sa kaniyang bawat salita. Magandang gabi sa inyong lahat. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang chairman ng Corazon Group. Ngunit bago ang mga titulong ito, bago ang matatayog na gusali at mga tagumpay sa negosyo, ako ay isang babaeng nawalan ng lahat. Ang kaniyang tinig ay malambing, ngunit may dalang pambihirang talim na tumatagos sa puso ng bawat nakikinig. 5 taon na ang nakararaan, isang babaeng nagdadalang tao ang itinapon palabas ng sarili niyang tahanan sa gitna ng walang awang bagyo. Sinabi sa kaniya na siya ay walang kwenta, na siya ay isang basura na kailanman ay hindi makakaakyat sa lipunan. Ang bawat salitang binibitawan ni Emilia ay tila mga mainit na pako na ibinabaon sa isipan ni Miguel at Doña Carmen. Ang mga panauhin sa paligid ay nagsimulang magbulungan ng kanilang mga mata ay nagpabalik-balik sa mukha ni Emilia at sa kaawa-awang kalagayan ni na Miguel na ngayon ay unti-unti nang nauunawaan ang malalim na kwento sa likod ng tagumpay ng kumpanya. Nang gabing iyon, hindi mga mayayaman o mga taong may kapangyarihan ang sumagip sa akin. Ang nagligtas sa buhay ko at sa aking mga anak ay ang mga taong nakatira sa mga barong-barong, mga taong pinandidirihan ng karamihan sa inyo. Sila ang nagbigay ng tunay na kahulugan ng korason, ng puso. Kaya naman ang lupang binili ng aking kumpanya na dating pag-aari ng isang pamilyang walang puso ay ibabalik ko sa mga taong tunay na nangangailangan nito. Sa gitna ng kaniyang makapangyarihang talumpati, inilibot ni Emilia ang kaniyang paningin hanggang sa matagpuan niya ang isang pamilyar na anino na nakatayo malapit sa mga haligi ng bulwagan. Nagtagpo ang kanilang mga paningin ni Gabriel. Sa sandaling iyon, ang malamig at seryosong mukha ni Emilia ay nagbago. Isang matipid at napakatamis na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi, isang lihim na mensahe ng pasasalamat at walang hanggang pag-ibig na silang dalawa lamang ang nakakaunawa. Ang tingin ni Gabriel ay puno ng pagmamalaki at init, isang tahimik na pangako na kailanman ay hindi siya bibitaw. Habang ang lahat ay nakatuon sa entablado, sa isang madilim na sulok, malapit sa buffet table, ang mukha ni Clarissa ay napuno ng matinding takot. Unti-unti siyang umatras, sinusubukan na huwag makakuha ng atensyon. Alam niyang sa oras na makita siya ni Emilia
Ang lahat ng perang ninakaw niya ay mababawi at mabubulok siya sa bilangguan. Maingat siyang naglakad patungo sa likod na pinto ng hotel. Ngunit nang mabuksan niya ito, bumungad sa kanya ang tatlong matitikas na pulis na may hawak na warrant of arrest para sa kanya. Isang tanong ang naglaro sa kaniyang naguguluhang isipan, paano nalaman ng mga awtoridad ang kaniyang pagtakas? At sino ang matagal nang nagmamanman sa kaniyang bawat galaw? Sa loob ng bulwagan, tuluyan nang bumigay ang lakas ni Miguel. Ang bigat ng katotohanan, ang lawak ng kaniyang pagkakamali, at ang pagkawasak ng kaniyang kaluluwa ay naging labis para sa kaniyang katawan. Sa harap ng daan-daang pinakamakapangyarihang tao sa lipunan, bumagsak ang kaniyang mga tuhod sa malamig na marmol na sahig. Ang kaniyang mga balikat ay marahas na umangat baba, habang ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sapatos ni Emilia mula sa malayo. Isang tahimik ngunit matinding pag-iyak ang kumawala sa kanya, isang pagmamakaawa na hinihiling ang pagbabalik ng panahon. Ngunit sa pagtingin ni Emilia sa ibaba, handa na ba siyang magpatawad o tuluyan na niyang tatapakan ang natitirang alikabok ng pagkatao ng lalaking ito? Ang hangin sa loob ng Grand Ballroom ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga mata ng lahat ng panauhin na sanay sa pabalat-bungang mga ngiti at huwad na usapan ay nakatitig sa lalaking nakalugmok sa malamig na marmol. Ang luha ni Miguel ay mabilis na umaagos, humahalo sa alikabok sa sahig, na dati ay hindi man lamang sumagi sa kaniyang mamahaling mga sapatos. Emilia, parang awa mo na. Patawarin mo ako. Ang garalgal na pakiusap ni Miguel, ang kaniyang boses ay basag at nawalan ng lahat ng uri ng dangal. Pilit niyang iniunat ang kaniyang nanginginig na kamay patungo sa laylayan ng pulang bestida ni Emilia. Ngunit bago pa man niya ito, mahawakan o matras ng isang hakbang ang babae. Ang mga mata ni Emilia ay nanatiling kalmado, ngunit ang lamig na naroon ay mas matalim pa sa anumang uri ng armas. Hindi niya tiningnan si Miguel na parang isang kaaway, kundi parang isang estranghero na walang anumang halaga sa kaniyang buhay. Patawad. Ang salitang iyon ay lumabas mula sa mga labi ni Emilia na tila isang hangin na dumaan lamang at nawala. Wala kang dapat ihingi ng tawad sa akin, Mr. Montenegro. Dahil ang babaeng itinapon mo sa labas ng iyong bahay noong gabing iyon ay namatay na sa ilalim ng bagyo. Ako si Emilia ng Corazon Group. Hindi ko kilala ang taong sinasaktan mo. Ang bawat salita ay tila mga martilyo na unti-unting dumudurog sa natitirang katinoan ni Miguel. Wala nang masasakit pa sa katotohanang para sa babaeng pinakamamahalam niya, noon siya ay tuluyan ng naglaho at walang puwang. Sa kabilang panig ng bulwagan, isang kaguluhan ang mabilis na kumuha ng atensyon ng lahat. Tatlong opisyal ng pulisya ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng red carpet. Ang kanilang mga muka ay seryoso at walang emosyon. Sa gitna nila ay si Clarissa, ang kanyang mamahaling damit ay nag-usot dahil sa kanyang pagpupumiglas at ang kanyang mapagmataas na mukha ay napalitan ng matinding gulat at takot. Nang ipatong sa kanyang mga pulso ang malamig na bakal. Clarissa Valdemore, inaaresto ka namin sa salang malawakang pandaraya at paglustay ng pondo ng kumpanya. Kasama rin sa warrant ang formal na reklamo mula sa Corazon Group tungkol sa mga dokumentong ninakaw mo. Ang matigas na wika ng hepe ng pulisya na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit hindi lamang si Clarissa ang naging sentro ng gabi. Binalingan ng mga pulis si Miguel na nananatiling nakaluhod. Mr. Miguel Montenegro, kailangan din po naming isama kayo sa presinto. Mayroon kaming mga ebidensya ng malawakang pag-iwas sa buwis at pagpapalsipika ng mga dokumento ng inyong kumpanya na kailangan ninyong harapin. Ang mga balitang ito ay tila isang malakas na lindol na yumanig sa mundo ni Doña Carmen. Ang matanda na kanina pa nakatayo sa isang sulok ay hindi kinaya ang sunod-sunod na pagkawasak ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki
at ang kaniyang paghinga ay naging mabilis at mababaw bago siya tuluyang nawala ng malay at bumagsak sa sahig, isang nakakaawang anino ng kaniyang dating kapangyarihan. Habang inaalalayan ng mga pulis si Miguel, patungo sa labasan ang kaniyang mga mata, ay pilit na hinahanap ang huling pagkakataon na masilayan si Emilia. Sa pagliko niya nakita niya ang isang tanawin na tuluyang kumitil sa kanyang pag-asa. Mula sa likod ng entablado, tumakbo ang dalawang batang may masisiglang mga ngiti sina Andres at Maya. Pareho silang lumapit kay Emilia at yumakap sa kaniyang mga binti. Ang kanilang maliliit na boses ay masayang tumawag ng mama. Napagtanto ni Miguel sa sandaling iyon na ang pinakamalaking yaman na naiwala niya ay hindi ang kaniyang kumpanya, kundi ang pagkakataong maging isang ama sa dalawang magagandang nilalang na kaharap niya ngayon. Nang tuluyan ng mawala sa paningin ng mga Montenegro, dahan-dahang humakbang si Gabriel papalapit kay Emilia. Hindi niya pinansin ang bulungan ng mga natirang panauhin o ang mga nagkikislapang kamera na sinusubukang kumuha ng larawan nila. Tumayo siya sa harap ng babaeng kaniyang palihim na pinrotektahan sa loob ng maraming taon. Kinuha niya ang nanginginig na kamay ni Emilia, ang kaniyang mainit na palad ay nagbigay ng kapayapaan sa nagpupumiglas na puso ng babae. Dahan-dahang inilabas ni Gabriel mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahong pelus. Sa harap ng lahat at sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng bulwagan, inilabas niya ang isang simpleng singsing na may isang nakakabighaning diamante. Hindi siya lumuhod dahil para kay Gabriel ang kanilang pag-ibig ay isang pagkakapantay-pantay. Emilia, 5 taon na. Ang nakararaan, sinabi kong tutulungan kitang magtayo ng isang imperyo. Ngayon, gusto ko namang tulungan mo akong bumuo ng ating tahanan. Gusto ko sanang tanungin kung nakahanda na ba ang mga dokumento dahil handa na akong ibigay ang huling pirma ko para sa ating dalawa. Ang banayad at punong-puno ng pag-ibig na pahayag ni Gabriel, ang kaniyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa kaluluwa ng babae. Napatigil sa paghinga ang lahat. Si Emilia, ang matapang na chairman na kanina lamang ay nagpabagsak sa mga higante, ay biglang naging isang babaeng puno ng pagmamahal. Isang tanong ang nanatili sa kaniyang isipan habang tinititigan ang singsing na iniaalok ni Gabriel. Sa kabila ng lahat ng sakit na naranasan niya mula sa kaniyang nakaraang kasal, handa na nga ba siyang muling magtiwala at isugal ang kaniyang puso sa isang lalaking nangangakong hindi siya kailanman bibitawan? Ang amoy ng antiseptic at matapang na sabon ay nanunuot sa bawat sulok ng pasilyo ng pampublikong pasilidad na yon, isang malaking pagkakaiba sa samyo ng mga mamahaling pabango na minsang bumalot sa buhay ni Doña Carmen. Nakatayo si Emilia sa harap ng pinto ng ward. Ang kaniyang mga mata ay nakapako sa matandang babae na nakaratay sa isang simpleng higaan. Mula sa pagiging isang mapagmataas na reyna ng lipunan, si Doña Carmen ngayon ay isa na lamang anino. Ang kaniyang katawan ay nanghihina. Matapos ang matinding stroke na naranasan nito noong gabing iyon, hindi na siya makapagsalita o makagalaw ng maayos. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling bukas, ngunit tila walang nakikita, isang bilanggo sa loob ng kaniyang sariling bumabagsak na katawan. Dahan-dahang pumasok si Emilia sa silid. Hindi siya naroon upang maghiganti o magmalaki, kundi upang tapusin ang huling pahina ng kaniyang ugnayan sa nakaraan. Lumapit siya at inilapag ang isang resibo sa maliit na lamesa sa tabi ng higaan. Ibinayad na ni Emilia ang buong gastos ng pagpapagamot at pananatili ng matanda sa pasilidad na yon sa loob ng 1 taon. Hindi iyon galing sa pagmamahal, kundi mula sa kaniyang pangunawa bilang isang tao at isang patunay na hindi kailanman nagtagumpay si Doña Carmen na patayin ang kabutihan sa kaniyang puso. Hindi ko inaasahan na hihingi kayo ng tawad at hindi ko na rin yon hinihintay. Binayaran ko ang mga gastos ninyo hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa ninyo sa akin, kundi dahil hindi ako ang uri ng halimaw na gusto ninyong maging ako, ang mahinahong sabi ni Emilia. Sa unang pagkakataon,
Nakita niya ang isang patak ng luha na dahan-dahang kumawala mula sa mata ng matanda, isang huling pagkilala sa kaniyang pagkatalo. Tinalikuran ni Emilia ang nakaraan at naglakad palabas nang may dalang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Nang hapong yon tumungo si Emilia sa kanto ng isang lumang kalye kung saan nakatayo ang guho ng kaniyang dating munting karinderya. Ang mga pader ay sunog pa rin, ngunit ang mga alaala ay hindi na nagdudulot ng kirot kundi ng matinding pasasalamat sa kung ano ang kaniyang narating ngayon. Dala-dala ni Emilia ang isang lumang sobre na naglalaman ng kanyang marriage certificate at ang lumang annulment paper na hindi niya kailanman napirmahan noon. Dahan-dahan niyang sinindihan ang gilid ng mga papel. Pinagmasdan niya kung paano po lamunin ng apoy ang mga salitang nagtali sa kanya sa isang walang kwentang sumpa hanggang sa maging abo ang mga ito at liparin ng banayad na hangin ng takip silim. Ang bawat piraso ng abong iyon ay tila dala-dala ang bigat ng kaniyang nakaraan, pinalaya sa wakas at tuluyan ng ibinaon sa limot. Habang pinapanood ang paglalaho ng apoy, naramdaman niya ang isang pamilyar at nakakapanatag na init sa kanyang tabi. Si Gabriel ay dumating ng walang anumang pasabi, gaya ng kanyang laging ginagawa noong mga panahong siya ay isang simpleng inhenyero na bumibili ng kanyang mga lutong ulam. Hindi ito nagsalita. Tahimik lamang siyang nakatayo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Emilia. Ang katahimikan sa pagitan nila ay isang wika ng buong pag-unawa at pagtanggap na hindi kailangang dumaan sa mga salita. Nandito pala ang titulo ng lupaing ito. Binili ko ito kahapon. Ang wika ni Gabriel matapos ang isang mahabang katahimikan. Inilabas niya ang isang asul na folder at inabot ito kay Emilia. Naisip ko na dito natin itayo ang isang bagong proyekto. Hindi isang karinderya kundi isang paaralan at sentro ng kasanayan para sa mga nanay na nawalan ng asawa. Para hindi na nila kailangang maranasan ang hirap ng mag-isa. Ang mga mata ni Emilia ay napuno ng luha. Tiningala niya ang lalaking sa loob ng maraming taon ay hindi kailanman nag-atubiling suportahan siya. Ang pag-ibig ni Gabriel ay hindi mapang-angkin, hindi naghihintay ng kapalit. Ito ay isang uri ng pag-ibig na nagbibigay ng kalayaan at nagtitiwala sa kakayahan ng isang babae. Paano mo nagagawang basahin ng eksakto ang isip ko, Gabriel? Nakangiting tanong ni Emilia habang dahan-dahang isinusandal ang kaniyang ulo sa balikat ng lalaki. Ang banayad na amoy ng pabango nito ay tila isang pahingahan na nagpapawis sa pagod ng kaniyang buong buhay. Dahil matagal na kitang tinititigan ng mabuti, Emilia. Bago pa man kita tanungin kung gusto mo akong makasama, sagot ni Gabriel. Marahan itong inilapat ang kaniyang labi sa noo ni Emilia. Isang matagal at mainit na halik na nangangako ng walang hanggang proteksyon at paggalang. Sa pag-ikot ng hangin sa paligid nila, kasabay ng tunog ng mga alon mula sa malayo na humahampas sa mga batuhan, ang mundo ay naging perpekto at buo para sa kanila. Ang pait ng kahapon ay nahugasan na ng mga bagong pangarap. Ngunit habang sila ay nakatayo doon sa ilalim ng papalubog na araw, isang tanong ang nanatiling naghihintay sa kanilang kasagutan. Handa na ba silang ganap na pag-isahin ang kanilang buhay at humakbang patungo sa isang kinabukasang hindi na nababalutan ng takot mula sa kanilang mga nakaraan? Ang sikat ng araw na tumatagos sa mga makukulay na salamin ng maliit na simbahan sa Barangay Pag-asa ay tila isang banal na pagbabasbas na nagbibigay ng kakaibang kislap sa buong paligid. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak ng sampagita at rosas ay humahalimuyak sa hangin, nagdadala ng isang uri ng kapayapaan na matagal na panahong naging mailap para kay Emilia. Hindi ito ang marangyang katedral na inaasahan ng marami para sa isang bilyonaryong katulad niya. Pinili ni Emilia ang simbahang ito, ang maliit na kanlungan, malapit sa lugar kung saan siya nanganak sa gitna ng putikan, dahil dito niya natagpuan ang tunay na kahulugan
ng buhay at pananampalataya. Ang mga upuan ay hindi na puno ng mga sikat na politiko o mga bilyonaryong negosyante, kundi ng mga taong may malalaking puso. Naroon si Aling Rosa na nakasuot ng kanyang pinakamagandang barot saya kasama ang mga kapitbahay mula sa squatter na naging mga anghel ni Emilia noong gabing wala siyang masilungan. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng tunay na kagalakan, mga saksi sa isang himalang dahan-dahang nabuo sa loob ng 5 taon. Nang magsimulang tumugtog ang mga biolin ng isang banayad at madamdaming himig, ang lahat ay tumayo at ang atensyon ay napako sa pintuan ng simbahan. Doon sa ilalim ng liwanag ng umaga, nakatayo si Emilia. Ang kanyang puting bestida ay gawa sa pinakamahusay na sutla, simple, ngunit nagpapakita ng kanyang likas na karilagan at dignidad. Ang kanyang belo ay tila isang manipis na ulap na bumabalot sa kanyang mukha, ngunit hindi nito maitatago ang ningning sa kanyang mga mata na wala ng kahit anong bakas ng pait. Sa kaniyang bawat hakbang sa gitna ng aisle, naramdaman ni Emilia ang bigat ng kaniyang nakaraan, na dahan-dahang naglalaho, pinalitan ng isang matatag na pag-asa. Ang kaniyang puso ay tumitibok nang may ritmong puno ng pasasalamat. Iniisip ang bawat sugat na kaniyang tinamo na ngayon ay naging mga pilat na nagpapatibay sa kaniyang pagkatao. Sa dulo ng altar, nakatayo si Gabriel. Ang kaniyang matikas na tindig sa loob ng kaniyang barong Tagalog ay tila isang matatag na tore na handang magbigay ng proteksyon sa kaniyang magiging asawa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik na kuryente ng pag-ibig ang dumaloy sa pagitan nila. Ang titig ni Gabriel ay puno ng pagsamba, ang uri ng titig na kailanman ay hindi naramdaman ni Emilia mula sa kahit kanino. Para kay Gabriel, ang babaeng papalapit sa kanya ay hindi lamang ang chairman ng isang malaking kumpanya. Siya ang kanyang buhay, ang kanyang inspirasyon at ang kanyang tahanan. Nang magsimula ang seremonya ng panunumpa, kinuha ni Gabriel ang mga kamay ni Emilia. Ang kanyang mga daliri ay banayad na humawak sa mga palad ng babae, tila natatakot na baka ito ay maglaho. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon habang sinisimulan niyang bigkasin ang kanyang mga pangako. Emilia, 5 years ago, I promised to help you build an empire. We did that together. But today, I want to promise you something more important. I promise to give you a heart that will never hurt you, a hand that will never let go, and a love that will always respect the woman you have become. Hindi kita ililigtas sa mundo dahil napatunayan mo nang kaya mong iligtas ang sarili mo. Ang maipapangako ko lang sa bawat laban mo mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. I love you, and I will honor you for the rest of my life. Ang mga luha ni Emilia ay hindi na napigilang dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ang mga ito ay luha ng wagas na kaligayahan. Ang kanyang tinig ay puno ng katapatan nang tumugon siya. Gabriel, you found me when I was broken and taught me that I am enough. You didn't just love me, you respected my strength. Handa akong maglakad kasama mo hindi sa likod mo, kundi sa tabi mo hanggang sa huling hininga ko. Ang pinaka-emosyonal na bahagi ng seremonya ay nang lumapit ang kambal na sina Andres at Maya. Suot ang kanilang maliliit na formal na kasuotan, sila ang nagdala ng mga sing-sing. Pagkatapos maikasal ang kanilang ina, ang 2 bata ay hindi na nakapaghintay at sabay na yumakap sa mga binti ni na Emilia at Gabriel, Papa Gab. We love you po. Ang sabay na sigaw ng mga bata. Ang kanilang maliliit na boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng simbahan at nagdulot ng malalakas na luha ng kagalakan sa mga nakikinig. Yumuko si Gabriel at binuhat ang 2 bata. Niyakap sila ng mahigpit habang nakasandal ang kaniyang noo sa noo ni Emilia. Sa sandaling iyon, ang 4 na piraso ng kanilang mga buhay ay tuluyan ng naging isa. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, sakripisyo at katapatan. Nang hudyatan na sila ng pari, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha kay Emilia.
Ang kanilang halik ay banayad matagal at punong-puno ng pangako, isang halik na nagpapatunay na ang tunay na pag-ibig ay naghihintay, nagpapatawad at nagpapagaling ng lahat ng sugat. Ang lahat ng tao sa loob ng simbahan ay tumayo at nagpalakpakan, ang kanilang mga muka ay puno ng pag-asa. Ang pait ng kahapon ay tuluyan ng nalunod sa tamis ng kasalukuyan, at habang sila ay naglalakad palabas ng simbahan sa ilalim ng ulan ng mga petals ng bulaklak, alam ni Emilia na ito na ang simula ng kaniyang walang hanggan. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay dahan-dahang gumuguhit ng mga gintong guhit sa loob ng malawak na kusina ni Emilia. Ang halimuyak ng kumukulong sarsa ng kare-kare ay muling humahalimuyak sa buong kabahayan, isang amoy na nagsisilbing tulay sa kanyang nakaraan at sa kanyang kasalukuyang tagumpay. 5 taon na ang lumipas matapos ang kanyang kasal kay Gabriel at 10 taon na ang nakalilipas mula ng gabing itinapon siya sa kalsada. Ngunit ngayon, wala na ang hapdi. Tanging ang tamis ng kapayapaan ang nananatili sa kanyang bawat hininga. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanyang likuran, ang kanyang mga bisig ay pamilyar na pumalibot sa baywang ni Emilia. Isinandal ni Gabriel ang kanyang baba sa balikat ng asawa, pinapanood ang bawat banayad na paghalo nito sa pagkain. Ang kanilang ugnayan ay tila isang malalim at payapang dagat, hindi na kailangan ng malalakas na alon, sapat na ang tahimik na agos ng pagtitiwala at paggalang. Ready na ba ang mga bata? Gutom na raw sila, sabi ni Andres. Bulong ni Gabriel ang kanyang tinig ay may kasamang mahinang tawa na nagdadala ng init sa puso ni Emilia. Maya-maya lang, mahal. Tinatapos ko lang ang bagoong. Alam mo naman ang mga anak mo hindi kakain ng walang kapares na timpla ko. Nakangiting sagot ni Emilia. Mula sa hardin maririnig ang mga masisiglang boses ni na Andres at Maya na ngayon ay malalaki na at puno ng sigla. Sila ang buhay na patunay na ang bawat luha ni Emilia noon ay naging mga butil ng perlas na nagpatatag sa kanilang pamilya. Hindi kailanman nagkulang si Gabriel sa kaniyang pangako. Siya ang naging haligi na hindi natinag, ang amang kailanman ay hindi naging madamot sa pagmamahal. Sa isang sandali ng katahimikan, sumagi sa isipan ni Emilia ang balitang natanggap niya noong nakaraang buwan. Si Miguel ay nananatili sa loob ng bilangguan, isang anino ng kaniyang dating sarili, habang si Clarissa ay nahaharap sa mahabang sentensya sa ibang bansa. Si Doña Carmen naman ay payapang pumanaw sa pasilidad na binabayaran ni Emilia, bit-bit ang kaniyang pagsisisi hanggang sa huling sandali. Tinanong ni Emilia ang kaniyang sarili, napatawad na ba niya sila? Ang sagot ay hindi ang paglimot sa kasamaan, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang sirain ng galit ang kaniyang kasalukuyan. Pinatawad niya ang kaniyang sarili sa pananatili sa isang maling pag-ibig noon, at doon niya natagpuan ang tunay na kalayaan. Humarap si Emilia kay Gabriel, hinawakan ang mukha nito nang may labis na pagmamahal. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa pisngi ng lalaki, tinititigan ang bawat linya na nagpapakita ng kanilang pinagsamahan. Ang kaniyang puso ay punong-puno ng pasasalamat dahil sa kabila ng madilim na kabanata ng kaniyang buhay, dinala siya ng tadhana sa isang lalaking hindi lamang siya minahal, kundi itinuring siyang isang kapantay. Salamat, Gabriel. Salamat sa hindi pagsuko sa akin nung ako mismo ay susuko na, mahinang sabi ni Emilia. Umiling si Gabriel at hinawakan ang kamay ni Emilia upang halikan ang kaniyang palad. Salamat sa pagiging matatag, Emilia. Ikaw ang nagturo sa akin na ang tunay na imperyo ay hindi itinatalaga sa dami ng gusali, kundi sa tibay ng pusong marunong magmahal muli. Sa paglipas ng gabi, habang ang buong pamilya ay nakaupo sa paligid ng hapagkainan, ang tunog ng kanilang mga kwento at halakhak ay tila isang himig ng tagumpay.
Ang bawat subo ng pagkaing pinagsasaluhan nila ay may lasa ng pangarap na natupad. Ito ang huling aral na nais iwan ni Emilia sa sino mang nakikinig. Ang pinakamatamis na paghihiganti sa mundong ito ay hindi ang paggawa ng masama sa mga nanakit sa iyo. Ang pinakamatamis na resbak ay ang piliing maging masaya, ang piliing bumangon, at ang piliing maging isang mas mabuting tao sa kabila ng lahat. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may pagsikat ng araw para sa mga pusong hindi napagod magmahal at lumaban. Ang kabanata ng pait ay tuluyan ng natapos at ang aklat ng kanilang buhay ay punong-puno na ngayon ng mga pahina ng walang hanggang liwanag.